how to preserve blood stain. Pagka po blood stain, forensic chemistry to. Kapag po yan ay stain na, they have to be wet. Kailangan pong basain. Pwede lang pong magawa yon sa paggamit ng saline solution or distilled water. Ang ordinaryong tubig, hindi po pwedeng gamitin para po maging wet uli ang kondisyon ng blood stain. Yan po ay makukolek. Ito po ay simula sa koleksyon hanggang sa preservation. Makukolek po yan through swabbing. Ang method po ng koleksyon, swabbing. Ang gagamitin pong pang-swab ay clean, sterilized cotton. Clean, sterilized cotton. Kapag po na-swab, they have to be, yun po kung yung madaming blood stain, pakitandaan po nito, baka ang ibigay ay ganito, may patak ng blood stain, 5 ang patak, example, 2 na lamang, para medyo matino, 2. Hindi po pwedeng isang swabbing cotton ang gamitin, separate swabbing cotton. Sana po maliwanag ito. Ang purpose po pag itinanong ay to prevent contamination. Dahil hindi natin sigurado kung yung 2 blood stains na yon ay coming from one in the same person. Pag hindi, wala na pong preservation. It's already contaminated. Contaminated na po ito. Kaya po, magkahiwalay yon. Same ang method. Pagkatapos po, after collection, they have to be air-dried. Hindi po pwedeng pasikatan sa araw. Pagkatapos po ma-air dry, babalutin po ito sa paper. Hindi po pwedeng balutin siya sa plastic. They have to be placed in a paper container. Dapat po'y bago ang paper container. I said dapat. Dahil baka po makontaminate ng container. Hindi po pwedeng airtight. Ang dahilan, pwede po itong magkaroon ng moist at magkaroon ng mold. Sira na po yon. Ngayon, kung mayroon pong swabbing container, yun po ang pinakamagaling. Dahil sa swabbing pouch or container, magpapatuloy po ang kanyang pagkakaroon ng air-dried or air drying. Pagkatapos po noon, isiselyo, pipirmahan ang selyo. From there on, lahat ng transfer of custody should be recorded to accomplish the chain of custody. Pakitandaan din po nito, one who is collecting must wear gloves. Bawat koleksyon ang evidence, change of gloves is a must. Ang reason, to prevent contamination. Yung tao dapat nakamas. Yun po ang requirements para yung kanyang laway ay hindi maging contaminants.
baka itanong saan ilalagay yun pong air-dried na binalot sa paper. Saan siya ilalagay? Sa room temperature, air-conditioned room. Hindi po sa humid na kwarto. To avoid molding and yun po, destruction or mutilation of evidence. Bago po iswab, dapat picturean, dapat i-measure para magkaroon ng sketching, dapat magkaroon ng note-taking. Ang photograph naman should be long view or general view, then medium, and then close-up, and extreme close-up. Kapag naman po hindi blood stain, kundi liquid blood. Pag sinabing liquid, mayroon pong sapat na amount ng blood, hindi siya natuyo. Rather, siya po ay liquid pa rin. Pag po ganyan, syringe po ang ginagamit na pang-collect. Yun pong syringe should be clean and dapat po ay siya ay na proseso para matanggal ang contaminant. Okay. Sir, anong proseso? Sterilization. Bawat kolekta palit. Bawat kolekta palit. Saan po ilalagay? Sa clean, sterilized bottle or test tube. They have to be sealed. They have to be labeled. Same po ang proseso sa recording yan. Dito po magkakaiba. Yun pong saan ilalagay. They have to be refrigerated. They have to be refrigerated. Hindi pwedeng air, hindi pwedeng room temperature or sa air-conditioned room lamang. Magkaiba po ang treatment. Same yan. Dapat nakamask, dapat naka-gloves, at ang gloves dapat papalitan pagkakatapos ng isang collection ng evidence. Are police officer allowed to use, review their notes for testimony? Ito ay rules on evidence kung saan ang isang police officer nalimutan niya yung detalye ng kanyang isasagot sa tanong sa kanya kasi medyo matagal na bago siya tinawag bilang witness. Medyo matagal na. Nalimutan niya yung exact location. Pero nakalagay yon sa kanyang notes. Ang tawag dyan sa evidence, memorandum. Papayagan yan basta yay ginawa niya when his memory is still fresh. Ang ibig sabihin, dapat ginawa mo yan doon sa crime scene or immediately thereafter. Hindi yan pwedeng gawin makalipas na ang araw. Baka hindi na pumayag na press ang iyong memory. Bakit, sir? Kasi yan po ay based on your personal knowledge. Kung yan ay ginawa mo when your memory is still fresh. However, tandaan mo ito, yung bahagi na ikaw ay pinayagan ng hukuman na basahin yung iyong notes will become a part of the evidence. Ano po yun, sir? That will be considered as documentary evidence.
kung yan magiging documentary evidence, karapatan yan ng kalabang partido na i-inspect. Karapatan ng kalabang partido na iyan ay magkaroon siya ng kopya. Kaya nga po, bawal ang iyong investigator notebook or police notebook kung ano-ano ilalagay mo doon. Kasi may pagkakataon that your police notes, that your investigator's notebook will be part of the evidence because you want to repress your memory. Papayagan po yan dyan. Basta po yan ginawa ng mismong taong magte-testify while his memory is still fresh or his recollection is still fresh. How to collect fired gun. Dapat po siya ay damputin na may gloves. Pero kung mayroon pong wire, mayroon pong string, doon po yon ilalagay sa trigger guard. Doon po yon ilalagay sa trigger guard. Hindi po pwedeng hawakan sa slides. Ang reason, may mga ebidensya na fingerprint dyan. Hindi rin siya pwedeng damputin sa pamagitan ng barbecue stick, ng pensil, ng ballpen. Isusuot ito sa kanyang barrel kasi may ebidensya sa loob. Pwedeng alamin kung ang baril ay bagong putok sa pamagitan ng pag-swab sa internal surface of the gun barrel. And then, malimit itong lumabas, gagamitan po ng diphenylamide reagent or diphenylamine reagent. Kapag nagkaroon ng Specs Blue, ang swabbing cotton, positive, bagong putok. Kaya hindi po pwedeng isalaksak doon ang anumang bagay para siya damputin. PIDEA is headed by Director General. Ang ranggo po niya ay Undersecretary. Baka itanong, pakitandaan po Undersecretary. Ayan pong kanyang Deputy Director for Operation, Deputy Director for Administration, Assistant Secretary. Assistant Secretary. Pero yung Director ay Undersecretary. Baka itanong saang opisina napapailalim ang PIDEA? Sa Office of the President. Kaya ang logo nila ay Office of the President. Kasi ang PIDEA is immediately under the Office of the President. Kaya kung lumala ang droga, wala kang dapat sisihin. Kasi Presidente ang namumuno sa ahensya ng lumalaban sa droga. Yan po ang PIDEA. And then, method of search. Common yan, strip. Kung rectangular shape or square shape ang crime scene, pwedeng gumamit ng strip method or line method. Pero kung gustong masinsin, pwedeng double strip. Pag double strip, kung saan nagsimula, dumating doon ang searcher, tapos na ang search. Pwede rin po naman kung medyo malawak, madami naman searcher, gawing zone method. Pag sinabing zone, yung kabuuan pag-aapatin, ang apat pag-aapatin. At kung kailangan pang pag-apatin, yung pinag-apat na ay pwede pa rin. Yan po, hindi katulad sa strip, sa double strip. Sa strip or double strip, kung tatlong searcher, sila po'y tatlong sabay-sabay lalakad.
ang pinakamalayo sa dingding ay 4 feet. Kung gayon ang measurement, ang sunod na tao na kahiliran niya, 4 feet din. Kaya makikita mo, sa isa kung tatlo ang magsasabay-sabay na mag-strip method, ang mako-cover agad nila ay 12 feet of the area. 12 feet of the area. Pero kung yan po ay medyo malawak, pwede pong gamitin ang zone. Yung kabuuan will be divided into 4. At yung 4 will be divided again to 4. And then, bawat quadrant, bawat zone, lalagyan ng kanyang searcher. Lalagyan ng kanyang searcher. Saka po siya, on his own, magkakandak ng search sa assigned area niya. Kapag naman bilog, ang pwedeng gawin ay spiral method or circular, simply spiral method. Paikot. Yan po magkasunod ang searcher. Magkasunod ang searcher. Ang isa pa, pie or wheel method. Ang disadvantage naman ng pie, sa gitna magsisimula. Kaya dapat ingatan makasira ng ebidensya papunta sa loob. At ang technique, yung dinaanan nung unang searcher, yun din ang dadaanan kung ilan man ang i-assign na searcher. Sir, bago ito gawin, bago magkaroon ng Toro search, Toro, ang tawag Toro search, dapat po ang unang gagawin ay walkthrough. Ano po sir ang walkthrough? Ang walkthrough po ay initial survey. Initial survey. Ano po yun sir? Para po magawa ang plano tulad po ng anong method of search ang gagawin? Sino ang gagawa ng search? Ang reason, kung yan po ay may ebidensya tungkol sa ballistics, kasama yung ballistician sa pagsisearch kasi siya magpa-process ng nasabing ebidensya. Pero kung mayroon pong dugo, kasama po ang chemist. Siya po kasi ang mangungulekta ng ebidensya na gagamitin bilang ebidensya for examination sa forensic chemistry, tulad po ng dugo and other biological fluid. Yan po yung magiging trabaho ng isang chemist. Pakitandaan, ang una rin dadamputin, tandaan po ito, ang unang dadamputin na ebidensya ay fragile evidence. Pag sinabing fragile, madaling ma-mutilate or ma-destroy na ebidensya. Kapag po method of search sa panahon na ngayon, application po ito. Sasabihin sa iyo, i-describe sa iyo ang area to be searched. Pag naibigay sa iyo ang description niyan, you will be the one to decide ano yung appropriate searching method. Ano yung appropriate searching method. Then, parts of affidavit. Yan po, simula niyan, mapakadami na lumabas niyan ay 3 beses na yata yung lumabas. Pero in the present era, ang nalabas jurat, which is also a part of an affidavit. Ano po ang different parts of an affidavit? Ang una po, statement of truth. Statement of truth. Pero bago po yon, baka itanong sa iyo, bago mag-statement of truth, statement po
as to the identity of the affiant ay Juan de la Cruz, of legal age, married, resident of, yan po yung una mong sasabihin. Bago po magkaroon ng statement of truth. Yan po yung number 1, statement that the affiant, yan ang nanumpa, is swearing under oath to the truthfulness of the information contained in his affidavit. Then, pagkatapos po nun, yung body ng kanyang affidavit. Ano po yun, sir? The information that is being sworn to. Yan po yung gagawin. And then, pagkatapos po noon, statement uli of truth. Panunumpa uli ng truth. Fullness as to the prior statement. Kaya nagsimula ang affidavit sa statement of truthfulness. Sa huli, yun din po, isasara niya. And then, pagkatapos noon, signature. Pagkatapos noon, signature. Pakitandaan, lahat ng pages, pipirmahan. Sa tagiliran, ang page 1 at page 2. At yung huling page ay doon na po sa bahagi kung saan nakalagay ang pangalan noong nanumpa. Signature of the affiant. Pagkatapos po noon, yan po, attestation of a notary public before me, this so on and so forth of June 2026. See, appeared Juan de la Cruz. That after so on and so forth, napatunayan ko that this is based on his personal knowledge, to the truthfulness of his personal knowledge. Pagkatapos po nun yun, gagawa ng jurat. See? Gagawa po ng jurat. Yan ay paborito din, yung jurat na yan. Paborito din po yan. Ang huling tanong dyan ngayon, sino daw ang dapat kaharap sa paggawa ng affidavit? Notary public po. Notary public. Hindi lahat ng abogado pwede. Kasi hindi po ang iba rehistrado as notary public. Then, April 23, 2023, yan po yung sumunod. Binanggit ko na yan sa inyo nung daan na yan po yung napakalapit. Definition of fire. Pakitandaan po, ang tinutukoy po ditong fire ay yun pong mayroon na pong product of combustion. Kaya sinabing fire, uninterrupted chemical reaction of fuel, heat, and oxygen. Yan po ang tawag sa fire, uninterrupted interaction between fuel, heat, and oxygen. Pakitandaan, ang tanong na ngayon dyan, ano ang product of combustion? Ang una ay smoke. Kaya nagkaka-smoke, yun po ay pagpapakita na hindi pa po sapat ang init para po magkaroon ng continuous combustion. Yung usok na yon ay pagpapakita ng pagtakas ng mga fluid sa nasusunog. Pagkatapos po noon, magkakaroon po ng incandescent smoke. Ano po yun, sir? Yun po naglilingas. Yun ang tawag na iba ay fire. Pero yun po ay bahagi lamang ng salitang fire. Yun pong flame. Ang tinutukoy na incandescent smoke. Naglilingas na smoke.
At pagkatapos po noon, ang product po na mag-generate ay heat. Kaya yan ay smoke. See? Yan po ay flame and then heat. They are the product of fire or combustion. And integrity of evidence. Pag sinabing integrity, dun po pumapasok ang una, yung iyong photographing or recording. Kasama ng sketching at note-taking. Pagkatapos noon, collection. Pagkatapos ng collection, markings. Pagkatapos ng markings, yan po, packaging, ibabalot. Pagkatapos po noon, may chain of custody. Kapag nasunod ang mga ito, the evidence will maintain its integrity. Ibig sabihin, the evidence will be admitted by the court. Ang reason, kapag po real or object evidence, dapat po mapatunayan na ito ay authentic or genuine. Ano kung sinabi ko, authentic or genuine. Ano po ang pagpapatuto na ito ay authentic or genuine? Ano ang ibig sabihin nito? Yun pong object or real evidence ay the same evidence na nakuha sa crime scene na ngayon ay nasa hukuman. Ano po ang patutuo doon? Yun pong photograph. Yun pong long view, yun pong medium, at yun pong close-up. Sino po ang magpapatutuo noon? Ang photographer. At iba pang testigo na nakakita sa nasabing ebidensya na ngayon ay nasa hukuman na. Ano pa po ang pwedeng magpatutuo na yun ay the same evidence that have been recovered at the scene? Ito po yon, minarkahan mo pagkatapos mong kolektahin. Yung marka doon ay additional proof o patotoo na yung nasabing ebidensya ay siya mong nakuha sa crime scene. At yun po, na-establish ang packaging na iyo itong sinelyuhan na pinirmahan mo ang selyo para masigurado na ito hindi mo buksan, papalitan ng kahit sino. At ang huli ay chain of custody. When all of them have been established before the court, the integrity of the evidence is intact. It will be now admitted by the court. However, if the integrity of the evidence is under suspicion, that suspicion alone will make that evidence not admissible as evidence in court. Therefore, it is a must on the part of the investigator or anyone who collected the evidence to observe the proper protocol that I have mentioned to you para po ma-maintain ang high integrity of the evidence. Bukod pa po doon, sir, bukod sa photograph, sketching po. Yung sketch. At saka yun pong note-taking na inihanda ng pulis. Murder po involving fire. Uso yan. Sir, bakit po sinabi na tricky? Kasi, una, sinunog. Hindi alam may tao may namatay. Ang kaso ay homicide lang. I'm very sorry. Ang kaso, arson lang. Paano kung ang intent is to kill? Walang arson, murder. Ano po ang mangyayari sa arson? It is committed as a means to commit the crime of killing. And once nagkaroon po ng burning o pagkasunog para paraan ng pagpatay, matik po, the crime would be murder. Kailan po pwedeng magkaroon ng kaso
ng arson with homicide. 2015 na kaso ito, magkakaroon niyan kung alam ng taong sinunog ang bahay na may tao sa loob at namatay ang isa sa kanila. Ang kaso noong nanunog ay arson with homicide. Ang keyword, alam niya may tao sa loob ng bahay. Pero ang intent niya, sunugin ang bahay. Maliwanag po sinabi ko. Ang intent niya, sunugin ang bahay. May namatay in the process. Ang kaso po will be one of arson. Walang arson with homicide. Kaya sabi ng bata, tricky. Pakitandaan, intent govern. Kung ang intent ng panununog ay pumatay, murder. Wala na pong arson, wala. Siya po kasi magiging qualifying. Paano kung ang intent is to kill, the crime is murder, walang arson? See? Paano sir kung pinatay, pagkatapos mapatay, binalik ulit doon sa loob ng bahay, siya ay sinunog, napadamay ang bahay. Dalawa ang krimen. Una yung pagpatay. Padalwa ay yun pong nunog. Kaya magkahiwalay ang kaso. One is killing, which is either homicide or murder or parricide or infanticide. At ang isa po ay ang panununog, which is arson. Then, infanticide elements po. Tricky na naman ang sabi ng bata. Tandaan po ito, ang infanticide ay hindi nakabase sa kamag-anak ang gumawa ng pagpatay. It doesn't matter. Anyone, kahit sino, can be held liable for infanticide. Kahit pa siya si tatay, kahit pa siya si nanay na anak ng bata. Kung pinatay ito within 72 hours, ang kaso infanticide. Paano kung umabot na ng 72 or 3 days? No more infanticide. Ang kaso po, pagka ganyan ay murder or parricide. Never homicide. Never homicide. Bakit? Yung bagang bagong silang ay may ipagtatanggol ang kanyang sarili. See? Nandyan po yung elements ng infanticide. Less than 72-hour-old na bata. Pakitandaan ito, pagkatapos niyan, ang mga itinanong ay ito na. Kaya sabi ng bata ay tricky. Paano po kung doon sa pagkakaiba ng infanticide at saka ng abortion, ang abortion nasa loob pa ng tiyan ni nanay. Nung siya ay abort, di abortion. Paano kung naisilang na, yan ang panlito. Kapag naisilang na si baby, kaagad-agad pinatay ito. Pagkatapos ipanganak, matik po yon without any condition. Infanticide yun. Whoever is the culprit, ang pinagbatayan, edad. Kahit po magulang ang gumawa, kahit po grandparents ang gumawa, opo, wala pong parricide doon. Kaya po pagka infanticide, kahit po ay kaso ng parricide, kaso ng murder, ang tawag infanticide. Saan makakaapekto ang kung ang pumatay, kung yan po ay umabot na ng 72-hour-old or 3 days, ay hindi na infanticide. Pero kanyang ascendant or descendant ang pumatay, ang kaso parricide. Ang kaso parricide. Paano kung hindi
Hindi siya related para magkaroon ng parricide. Murder ang kaso. Murder ang kaso. Pakitandaan, yung bata isinilang more than 5 months. May viability. May kakayahang mabuhay sa labas na ng sinapupunan ni nanay. Yun po, infanticide. Paano kung ang bata ay walang viability to live outside of the maternal womb? Yung bata ay walang kakayahang mabuhay sa labas ni nanay. Tandaan po ito, sa labas ng womb or bahay bata ni nanay. Ang kaso po will be abortion. Kaya mahalaga yung salitang viability. Pero kung ang bata ay nasa loob pa ng tiyan, huwag ka na magtanong ng viability. Dahil ang infanticide ay hindi pwedeng magawa habang ang bata ay nasa loob pa ng tiyan. Always ang kaso dyan, abortion. Pero kapag inipinanganak buhay, pagkatapos namatay, dyan ka ngayon papasok ang iyong analysis. Kaya sabi ng bata, tricky. Madaming palito. Administration of drugs. Ano po yun, sir? Oral. Lululun. Kaya nung huling tanong, saan dadaan? Sa bituka, of course. Ay paano kung sa turok, injects po, doon po yan sa blood vessel. Kung blood vessel yan po, tatakbo yan, papunta sa puso, papunta sa brain. At ang iba, sinisinghot, snorting. Sinisinghot ang usok. Saan po ang punta noon? Sa utak naman ang punta noon. At saka po sa lungs. At saka po sa lungs. Yan po ay uso pa hanggang ngayon. Pagka nilulon, saan pupunta ang droga? Sa tiyan, sa large, and then sa small intestine. Ay paano, sir, kung walang bisa? Ang ibig sabihin yung droga ay hindi naman droga. Walang pagbabagong mangyayari sa tao, ano man ang gawin niya dyan. Months of rehabilitation, 6 months to 18 months. 6 months to 18 months. Tandaan ito. Yung inilagi niya sa rehabilitation center ay pwedeng maging bawas sa kanyang sentensya. Minimum of 6, maximum of 18 months. 1 taon at kalahati. Yun ang pinakamatagal na rehabilitation. Sino po yun, sir? Yun pong nahulihan ng Diyos for the first time na gamit ang droga. Doon po sila dadalhin sa bahay pag-asa. Pero kung siya ay drug addict, sa rehabilitation center muna siya dadalhin for a period of 6 months to 18 months. Hindi sa kulungan. The Dangerous Drugs Board, policy-making body po ito sa 9165. Yun pong Comprehensive Dangerous Drugs Law. Yun pong DDB ang nagawa ng patakaran. Ang tagapagpatupad nito kasama ng iba pang batas tungkol sa droga ay, andan po ito, kapag nagpapatupad ng batas tungkol sa droga, trabaho ni PDEA yun, yung police power. Pero sa paggawa ng policies, yan po ang DDB. Malimit pa rin tanong, who are the permanent member of Dangerous Drugs Board? Dalawa yan. Director ng NBI at chief ng PNP. They occupy the position of regular member ng
Dangerous Drugs Board. And then testimonial evidence, they are evidence provided by the word of mouth. Ang tawag dyan, testimonial. Pakatanda nito, before one is allowed to testify based on his or her personal knowledge or any exception to that. Ang ibig sabihin po noon, kapag testimonial evidence, dapat nakabase sa personal knowledge. Pero, yung isang expert, hindi nakabase sa personal knowledge, nakalabase sa kanyang expertise. Sa kanyang expertise. Ang testimonial evidence is provided by the word of mouth. Ang physical naman, they are those that can be seen. They can be touched. They can be smelled. See? They can be one that can be taste. Yan po ay physical evidence. Yan po ay physical evidence. Ano pong ebidensya ang tatanggapin? Relevant, physical, relevant testimonial. Sa testimonial lang, dapat patunayan na based on the personal knowledge or direct knowledge nung testigo. Kapag hindi po ito tatanggapin except yan po ay res gestae. Ano po yun, sir? Napakinggan mo yung ibinubulalas ng tao sa kanyang kabiglaanan. Yung nakakita ng barilan. Pasigaw siya. Binaril si Juan ni Pedro. Ngayon, may nakapakinig noon. Paglabas niya, nakita niya nakahandusay na ang biktima. Dahil napakinggan niya ang sigaw, napakinggan niya ang putok. Ano man ang unang ginawa ng responder, yun po'y mananatili. Hindi naman talaga kailangan ng soko sa pagkalap ng mga ebidensya. However, having knowledge or expertise on the matter, kaya po siya ang binibigyan ng kapangyarihan nito. And then physical and mental reconstruction of the crime. Pakitandaan ang isa reenactment. Ang reenactment nakabase sa confession noon pong akusado. Reenactment means parang bubuhayin muli base sa testimonya ng testigo. Ang reconstruction ay base sa ebidensya. Ipipigure out mo base sa testimonial, sa physical or documentary evidence. Ano ang nangyari bago nung nagkakaroon ng krimen at pagkatapos nito. Kung yay base sa ebidensya, ang tawag diyan reconstruction. See? Kung yay base sa confession ng isang tao ang gagawin, hindi reconstruction. Ang gagawin po'y reenactment. Pero the same po yan. They want to establish kung tunay baga ang sinasabi tungkol sa mga pangyayari ng isang krimen. Then aid of photograph. Sketch po. Pakitandaan, there are two. The rough, which is done at the crime scene, and the other one is finished sketch. The finished sketch will form part of the evidence to be submitted by the police to that of the prosecutor. Kung na-evaluate ng prosecutor na mahalagang ebidensya, yun pong nasabing bagay. Tandaan po ito. Yan po ay testimonial evidence. Pakitandaan based on personal knowledge.
Kung yan po'y hearsay, they are not allowed to be as evidence, to be admissible as evidence. Hindi po sila papayagan. Then, aid ng photograph sketch. Type of sketching. We have the rough, we have the finish. Tandaan po ito, meron pa. Yun pong floor plan or bird's eye view sketch. Pwede pong exploded sketch. Kasama po ang dingding, kasama po ang pinto, kasama ang floor. Yan po ay exploded sketch. Paano po kung nasa dingding lang ang ebidensya, wala sa sahig? Yan po, tatawagin niyang elevation sketch. Pakitandaan, ang pagtatayo ng fixed point ay mahalaga para kapag nagkaroon ng reconstruction, kaya mong ilagay ang mga dummy evidence for purposes of reconstruction doon po sa mga bagay na kunwari isang baril, pwede laruan ang gamitin mo dyan, siya ay manikin. Siya ay hindi yung ebidensya na kinalap during crime scene investigation. Reason, hindi yun po pwedeng gawin. Sisira ang integrity ng ebidensya. Ano po sir, magiging hindi ka panipaniwala dahil ito'y may pagdaduda na ito'y nasira. Ano daw po ang nakalagay po dyan, yung pinag-aralan natin kanina, yun pong algor, yun pong rigor, yun pong libor. Body composition. Ibig sabihin po noon, ang tinutukoy po dito ay body or yun pong corpus delicti of the crime. Then, subpoena, order, or notice. Pakitanda ng subpoena kapag hukuman ang nag-utos nito. Tumanggap ang isang complainant, tumanggap ang isang inireklamo. Kagkagayon, pwede kang i-coerce, persahin ng hukuman. Disobedience po ang magiging kaso. Disobedience po ito ang magiging kaso. Ang order po'y directed or directives. Utos. Detalyadong utos mula sa iyong superior pababa. Yan po ang tawag ay order memorandum. Ang nagawa lang niya, yung immediate head mo. Pagka galing sa itaas, ang gagawin po ay hindi memorandum. Ang gagawin po ay yun pong circular, hindi memorandum. Kapag yan po ay circular, yan po ay galing sa mataas na opisyal sa isang organisasyon. Kapag sa pulis, pwedeng ang gumawa NAPOLCOM on the capacity of NAPOLCOM as the one who have administrative control and operational supervision. Kaya ang gagawin niya circular, hindi po order in the form of memorandum. Ano po ang notice? It is just a letter issued by the court notifying a person who is interested in the case. Notice ang tawag. Kapag po notice at hindi subpoena, pag hindi dumating, okay lang yan. Dahil ang subpoena ay coercion power ng hukuman.
Ay paano po kung hindi hukuman? Ay di yun po, order. Ang subpoena po is a coercive manner on the part of the court para ang isang testigo'y pumunta dito. Hindi pa po nakinig yan, hindi pa sumunod. Siya po, pa-aresto siya. For what? Contempt po of court. Ang sabi po doon ng bata, terms or crimes related sa cybercrime. Lagi po yung paborito. Paborito yan ng inyong examiner. Yung lahat ng uri ng waran at proseso ay dapat po ninyong pag-aralan. Proseso ng pagkalap ng ebidensya. See? Ibang uri ng ebidensya ang makukuha sa cybercrime. Mas madali din po itong masira kumpara sa ordinaryong. Tandaan po ito, sa ordinaryong ebidensya. Kaya iba din po ang protocol pag ang kukunin ay ebidensya relating to cybercrime. Magkaiba po yan. Kaya makikita mo ito, ang ordinaryong warrant, pag ito'y search, pagkatapos ng 10 araw, tapos na yan. You have to apply for nyo. Pero kung yan po ay, tandaan po ito, kung yan po ay tungkol sa isang gadget, sa isang computer device, or isang ICT, iba't iba po ang paraan ng koleksyon. Same din po yan. Do not mock, do not mutilate, do not alter, do not contaminate. Parehas po ang prinsipyo. Kapag po sa cybercrime at i-examinin, kapag ang pulis, PNP yon, Anti-Cybercrime Group, kapag National Bureau of Investigation, yung kanilang Anti-Cybercrime Unit, sila ang kumuha ng warrant to seize. Matik po yon. Kasama doon ang warrant to, hindi lamang to search, but to seize, samsamin. And warrant to examine. Paano po kung yan ay inflagrante delicto? Quote in the act. Wala pong warrant. Yan po, pupunta sa hukuman para humingi ng warrant to examine. Hindi po nakahingi ng warrant to examine, sorry, hindi na po tatanggapin ang ebidensya. Sira na po ang integrity. Pakitandaan, dalawa examination, ang isa on-site, kung saan nagkaroon ng search and seizure, doon na rin po nagkaroon ng examination. Ang tawag doon on-site. However, if the integrity of the evidence can be compromised, tandaan mo ito, pwede pong ang gawin ay off-site. Kunin ang ebidensya at dalhin sa pinakamalapit na opisina ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group or NBI. Yun po ang pwedeng gawin. Question, ano daw ang tawag? Hanggang doon po sa sa warrant to disclose, computer data, WDCD. Ano po yun, sir? Yan po ang i-issue. Papunta kanino? Papunta po sa may hawak ng cyber evidence. Bibigyan siya ng 72 hours para po ma-intercept para po ma-intercept ang ebidensya. At kapag nakakuha ng warrant to disclose, paborito yun sa board, 72 hours, yun pong tumanggap ng warrant to intercept. Siya din po ang dapat magbigay ng digital evidence. Ano daw po ang tawag kapag may pinipindot ka ng link
Yan po ang dati paborito, ngayon hindi na masyadong nalabas. Phishing. Yan po ang phishing. PHI. And then sing. Phishing. Hindi po F. PHI. Then spoofing. Kapag po spoofing ay isang malawakang na paraan para po makapanloko. Tulad din po ng phishing. Yan lamang po, maramihan. Then, Q&A, affidavit, narrative. Yan po ang sa pulis. Pag ang pulis in the investigation of crime, ang kanya pong gagawin ay question and answer affidavit. Ano po yung isa pang uri ng affidavit? Yan po, narrative. Yan po, narrative. Parehas po ang laman. Magkaiba lang ang paraan. Ironic. Ano daw po yung R report? See? Ano daw po ang R report po yun? See? The ironic na yun po ang ginagamit sa interview, sa interrogation. Environmental laws, anong sabi ng bata? Forest land, 3 to 4 questions. Yan po yung panahon na kauna-unahang examination sa bagong TOS. Doon din makikita nyo may una o mga tanong na Chinese. Sorry po. May mga unang tanong. Hindi ganyan kadami. Ngayon po, 2 sa environmental laws. Basic. Hindi katulad ng iba. Yan po dati, 3 to 4 questions. SCAP, yan ang sinabi ko kanina. Kapag sudden acceleration, kumaibot ang goma sa biglaang takbo sa race track ng kotse. Tandaan mo ito. Ang tawag doon sa markang iyon is scuff marks. Ano po ang makikita sa accident scene, traffic accident scene? Ang makikita po doon ay hindi scuff, skid marks. Ano po ang pwedeng maging value ng skid? It can establish the probable speed of the vehicle before the accident. Base sa diin sa haba ng skid marks. Yan po yung nakabase. And then traffic management, binanggit na po natin ito. Mayroon pong 5 na pillars. Engineering, then enforcement, and education. May 2 napadagdag, the secondary pillar. Yan po ang environment at economy. Yan po ang environment at economy. Then, golden rules. Do not touch or move any object rule. Yan ang pinaka mahalaga pagdating sa golden rules. Hindi mo pwedeng kibuin, hindi mo pwedeng i-move ang anumang ebidensya na hindi po ito na i-record. Except may kailangang iligtas na buhay. You can touch, you can move a part of the evidence. But it must be proven na ginawa mo yon not to destroy the evidence, but to look for a place where kung saan po, sabi po doon, sa golden rules, para dalhin sa ligtas na lugar. Yun lamang ang exception to the rule na do not touch or remove any object rule. Pag sinabing mutilation, simple, pagkasira ng ebidensya.
Kaya sa mutilation, sa alteration at contamination or simple MAC, tumutukoy yan doon sa ebidensya na pwedeng masira. Ang tawag mutilation. Kaya sabi, do not MAC, do not mutilate or destroy, do not alter, do not contaminate. Kapag nasa true highway, anong gagawin? Full stop po. Kapag lalampas ka sa highway, ang may right of way ay natakbo sa highway. What should be done by one who is on a true way? Yun pong minor roads na lampasan sa highway. You have to have full stop. Dapat kumpleto kang huminto. Tumanda sa pagtatanong noong place. Pag po sir, nagka-aksidente. Bakit? Sinong may right of way nasa highway? Pero tandaan mo ito, hindi pwedeng abusuhin ng nasa highway ang kanyang karapatan. Papasok naman ang paborito din po sa board, ang doctrine of last clear chance. Then we have traffic sign. Pakitandaan po ito, ang main objective ay safety of the pedestrian, safety of the road user, safety of the vehicle. Yan po ang main objective ng traffic signs. Plus, efficient movement of traffic. Yun po yung pass. Yun ang ibig sabihin ng efficient and economical. Road user versus traffic units. Ang road user ay yun pong tumatawid. Yun pong pasahero. Ang mga yan po yung road user. Kasama po ng driver. Ang traffic units po, sasakyan. Sasakyan, ino-operate ng driver who is also known as road user. Traffic citation. Kailan daw po ito pwedeng i-issue to appear in court kapag po may violation sa batas trapiko na kinakailangang pumunta sa hukuman at hukuman ang magpapasya. Ano daw pong pagkakaiba noong citation? Ang citation po ay minor traffic, hindi po accident, but rather violation ng traffic rules and regulation. Verbal warning, pagsasabihan po ang driver tungkol sa kanyang minor violation ng traffic. May bibigyan siya ng warning. Ang isa po written, kukunin ang resibo ng kanyang lisensya at susulatan ito sa likod. Kung ano ang kanyang warning doon sa driver. Pag nahuli at nakita ito, matik, hindi na po pwedeng makiusap. Huli na tuloy. Binanggit na po natin ito. Yun pong tungkol sa nung last meeting tayo dito.